Gordon, I'm doing my video. Ang ganda pa guys, oh. Ang ganda, kaso lang may mga cracks na siya. So ito medyo may crack na siya. Yeah. Pero yung importante yung sidewall. Yeah. Oh, di ba? Ganda pa, oh. Saan ko makita na nilipin na lang nila nito. So Firestone. Yeah. So 265 70 70. So 265 70 70. Ito yung gulong ng tawag ito yung gulong ng ano ng blue. Ayun. Sa kanya to. Yan. Di ba? This medyo maganda pa siya. So dadalhin ko ng huhugasan ko pa to. There, ang ganda pa niya. So dyan ka muna. Ito isa guys, oh. Tingnan nyo, oh. Diba? Itong ganda pa talaga ng mga thread niya. Gaganda pa, oh. So saan ka makikita na free lang to. Magaganda pa. Oh, diba? Hugasan ko to. Ipabrushan natin. Papaliguan natin to. Tapos ano ko siya, itago natin to. So pabrushan ko yan dito. Hey guys, so magandang umaga sa atin sa Pilipinas yan, no? At magandang pinagpala na rin dito sa Canada at sa buong mundo. So it's another day, another vlog. At may pupuntahan tayo guys. So kasi naghahanap ako ng mga gulong para sa truck. At may nakita ako sa marketplace. Malapit lang din dito sa amin. Siguro mga nasa ano lang to. Tinignan ko nasa 12 minutes lang siya, eh. Pero sa another town lang siya. So pinost niya ng mura lang, $50. Pero sabi daw free daw. So kukunin natin. Tingnan natin kung ano yung itsura ng gulong. Kasi sabi niya ibibigay na lang daw nila, eh. Andun daw sa sa front ng nila, ng bahay nila. So ngayon titingnan natin, kunin natin kung ano yung itsura niya dun guys. Iniwan ko muna yung isang truck, so gamitin muna natin yung pula para magkasya sa likod. Okay. Samahan niyo ako sa pagpunta natin ngayon sa Osler. Tingnan muna natin dun. Huy! May pipikapin lang. So punta muna natin doon. Turn left onto Langley Avenue. Medyo makulimlim yung panahon. In 300 meters, turn left Sana onto medyo South Railway Street. Sino sa medyo mas maganda sana. Pero nakita ko naman medyo okay naman yung gulong. Take the next left onto South Railway Street. So tingnan natin kung maganda. Pero free lang daw, eh. Ibinigay na ng libre. Gagamitin ko sa 500 meters, turn left onto Industrial Gagamitin Road. ko siya sa isang truck pantrabaho, pero hindi siya winter tire. Ano yun? All season siya, parang off-roading. So gagamitin natin sa next summer.
Kasi yung gulong na naka-attach dyan ngayon sa ano ko, parang nafa-flat palagi. So in Take the next left onto Industrial Road. every 3 days binubumbahan ko, pinapump ko siya. Kaya alam ko baka may may problema na ata yung gulong. So medyo malayo-layo din ang konti. 12 minutes. In 200 meters, turn right onto Central Street, Saskatchewan 784 East. Naka-heater Turn na right kami onto guys. Central Street, Saskatchewan Pero actually nga 784 nasa East. pa rin eh. Tawag nito, yung temperature natin dito nasa 24. Hopefully na wag muna mag-snow kasi masyadong pa, early. Pero sabi daw bukas medyo In uulan. 500 meters, turn left onto Centennial Boulevard. Uulan daw bukas. So titingnan, sana wag mag-snow. Kaso lang yung temperature hindi naman siya ganun kaano. So malamang baka ulan lang talaga. Yung nakikita niyo yung mga kahoy sa sa palibot, di ba? At the Puro light, turn left onto Centennial Boulevard. puro puro yellow. Okay, that's Lord. Puro yellow na yung palibot. So palatandaan na talaga yung guys na na winter is coming. Grabe yung usok niyo. Kamot sa amin dito, grabe yung tawag nito, yung mga sasakyan. Small town, maliit lang siya dati. So ngayon, kasi nga, of course, syudad na siya. So, yeah. Continue on Centennial Boulevard for 2 kilometers. Itong pupuntahan natin, lang to. Maliit na siya na town. Sobrang liit. Hindi ko alam kung mga ilang population, kung aabot din siguro to ng mga, kung aabot din sila ng 5,000. Maliit lang tong town na to. Kanina nagpunta tayo, may pinuntahan ako kanina, may pinalitan lang tayo na gripo. So isang customer, isang kliyente, nagpalit lang kami ng gripo, which is okay naman. So labor at saka parts, hindi naman siya ganun kamahal. Siyempre mga kababayan natin yan eh. Hindi mo naman pwedeng singilin ng kailangan yung fair na price lang. Mainit, siguro ako, try ko mag AC kasi nga medyo mainit. So tingnan natin kung kasi binigay ng free. Maganda pag libre yung at least kahit paano, di ba, makaka-save tayo ng money. Hopefully, sabi daw wala naman daw patch yung gulong. So, siguro hindi lang nila ginagamit na. Sayang din kasi. At least magagamit pa natin yan. Gagamitin ko siya sa isang truck. Sakit na stiff neck ako. Yung likod. In 500 meters, use the right 2 lanes to turn right onto Saskatchewan 305 East. Grabe, dami na rin talagang sasakyan na rin dito sa amin. Magka-highway tayo.
the right 2 lanes to turn right onto Saskatchewan 305 East. So guys, kung bago ka lang sa akin channel, please don't forget to subscribe at paki-share naman yung mga videos natin. So maraming salamat yun sa mga subscriber natin, sa mga follower natin. Thank you so much. Soon mag-ano ako ng magsha-shoutout tayo sa tawag nito sa live natin. Papasalamat ako sa mga walang sawang mga viewers natin. So dito tayo sa highway. Yung highway naman dito, mayroon kasing limit din. So mga speed limit namin dito is mostly yung mga nasa 100. Pero pag sa highway 16, yun yung pinaka main na highway talaga, is nasa 110 yung maximum natin. Pero pwede ka naman dyan mag speed ng konti, pero 120, which is good na yan. Wag na masyadong kasi mapupulover ka na ng pulis. Namit muna natin yung yung pula natin na truck, kasi nga yung tawag nito, yung blue natin is medyo pagod yun sa biyahe sa In araw-araw. 600 meters, turn left onto the Saskatchewan 11 North Ramp to Prince Albert. Makikita nyo dito sa amin guys, tingnan nyo, patag, Turn very left onto the Saskatchewan 11 North very Ramp. flat. Kaya kapag napunta kami ng Alberta, makapunta sa mga tawag nito sa Rocky Mountains, ang gaganda. Kasi mayroon kami dito mga tiny na hills lang, hindi siya ganun kalalaki. In 800 meters, merge onto Saskatchewan 11 North. Highway 11. Ang ganda lang ng highway kasi dito malalapat. Sarap pa rin bumiyahe. Sarap pa rin mag long drive. Hanggat walang snow, maano pa rin sana. So saglit na lang guys, mga nasa 4 minutes na lang at malapit na natin maano. Nakalagay dito sa akin 2 In 1 minutes nga lang. kilometer, turn left onto Township Road 393. So, mukhang nandito lang siya sa bungad lang talaga. Ito sobrang liit Take the na next left onto Township Road 393. In 300 meters, turn right onto 3rd Street. So, dito na tayo sa town ng Osler. So, sobrang liit lang talaga ng town na to. Dati gusto namin kumuha ng bahay dito, kaso sabi ko sa asawa ko masyadong malayo na ata sa kabihasnan nito. Take the next right onto 3rd Street, then turn right onto Paul's Crescent. Third Street. Take the next right onto Paul's Crescent. So andito na. Sobrang lapit lang pala siya. Super lapit. 200 meters, your destination will be on the right. So dito na tayo. Kasi lang maano lang yung camera natin guys. So iikot ko lang yung camera natin.
Sabi niya, Your malapit daw. destination is on the right. Malapit daw sa bin. Oh, malapit daw sa bin nila na green na. Oh, here. I will try to ask them. Don't look like ano. Tawag nito, nag-ano sila ng sasakyan. Okay. Kakausapin ko. Alright, so nakuha natin guys. So medyo okay naman. Medyo may mga cracks nga lang siya, pero we'll see. I-double check ko ulit dun sa bahay pagdating. Kaysa ano naman, oh? Free lang din naman. Mga binayaran. Siguro mga gamit ito, siguro mga we'll see, mga isang season, which is not bad. Nice. At least nakalibre tayo. Gagamitin ko siya dun sa isang truck. Doon sa sa working truck natin doon sa may blue. Ito hindi mo siya pwedeng ilagay dito kasi nga binabiyahe ito ng ng napakalayo. So kailangan medyo mas ayun kasi yung truck ko na isa dito lang talaga yan, paikot-ikot lang yan dito sa Saskatoon, sa surrounding ng mga neighborhood. Dito lang talaga yan. So medyo mas okay na ako dun sa niya. Pero may mga extra, actually may mga extra pa naman yan siya ng mga tires doon. Yeah. Na magagamit na gumagawa sila na parang yung harap ng bahay nila parang ginagawa na nilang talyer. So marami silang mga sasakyan na nire-repair. May pa naman, okay pa naman yung mga tread niya. Medyo ayos pa naman. Yung problema kasi medyo may mga cracks na siya ng konti doon sa siguro dahil sa katagalan na hindi na ginagamit. Kasi sabi niya, binili lang daw nila yun, ginamit nila sa Nissan. So parang ginaming off-roading, pang off-road siguro. Tapos wala na, tinanggal nila, nagpalit sila ng another na gulong. Ayun. So nakita ko pinost nila ng 100. Tapos binabaan nila, ginawang 50. Walang may nabili kasi siguro malayo. Kaysa pupunta ka galing from Saskatoon, pupunta ka dito, siguro mga nasa din yan, sa 30 minutes din. So kami kasi dito medyo malapit kasi kami dito sa kanila, kaya tapos inofferan ko siya, sabi ko kukunin ko. Tapos sabi ng asawa niyang babae, tiningnan daw ng niya kanina, sabi okay pa naman daw, wala daw patch, pero you can have it for free. So ayos. Kaya nakalibre tayo ng gulong. Dito sa bahay, lilinisan ko yan, ibabrush ko siya, natin, pagandahin natin siya para i-ready ko na rin siya sa next year. Tapos tatakpan ko na yan, na natin, ibabalutan ko na yan siya para medyo ma-protect siya ngayong winter. Kasi hindi ko rin naman siya magagamit ngayong winter. Kasi actually naghahagilap pa ako ng winter tire para dun mismo sa blue na yun. Kasi yung blue ko kasi 2-wheel drive lang yun. So minsan pag sobrang dulas talaga, nahihirapan ako mag-arangkada. So pag nagtakbo ako ng mahirap siya. Di katulad nitong pula na to, yung Silverado. Ito kasi 4x4 kasi ito kaya wala tong pakialam pagdating sa mga snowstorm. Kaya kahit na mataas man ang snowstorm yan, wala yan. Parang kinakadang niya lang yan. Kasi nga yung mga truck dito malalaki din. Kaysa dun sa ko, sa blue ko kasi talagang 2-wheel drive lang siya, kaya I need winter tire para doon sa kanya.
So dito na tayo. Saglit lang, di ba? Makabalik tayo kaagad. Mabilis lang yung ano natin. Kaya minsan tiyaga-tiyaga lang din sa ano, sa marketplace. Kasi kung hindi ka rin matyaga sa marketplace, wala rin. Hindi mo rin hindi ka rin makakuha ng mga maganda na. Yung iba kasi talagang tinatapon na nila yung mga gamit na. Tinatry lang nila na ibenta to make money. Pero kung katagalan na tapos hindi naman na then wala rin, di ba? So it's better na lang na they give it for free kaysa tatapon na lang din nila. Kung actually pwede mo naman to itapon na rin eh. Kung hindi naman talaga siya worth it na ang baba ng gas dito, 121 na lang bukas na ako magpagas. So kung 121, mura na yan. So bali mga nasa 60 pesos sa atin. 60 pesos na yun. Ayos. So nakalibre tayo guys. Nakalibre tayo ngayon ng gulong. So papakita ko sa inyo pagdating natin dyan sa ganda kasi pag at least kahit papano mayroon tayong spare ng gulong ng summer. Para i-ready ko na rin yan, lilinisan ko na yan, tapos itago na natin. Malapit na tayo sa bahay guys. Problema ko ngayon, winter tire na lang. So naghahagilap ako. Nagpa-plan ako na bibili ako ng brand new. Kasi 145 lang din naman yung isa. So siguro mga nasa $600 din yun. Kaysa bibili ako ng mga luma tapos masa worth 400. So kunti lang naman difference, which is brand new pa, di ba? Kaso lang, iano mo rin kung may maganda sana yung may mga stud, yung metal stud. Kasi nga yung grip niya sa ice, the best pa rin talaga. Yung kaskas niya talaga sa ice, maayos. Di katulad yung mga all season na tires, wala talaga. Maganda lang talaga sila pagdating sa snow, sa ulan, sa rain, summer, mud. Pero pagdating sa snow, wala talaga. Hindi talaga ako dumudulas talaga. Ma-frustrate ka lang. Yung alam mo yung nagagas ka tapos hindi ka tumatakbo. Kasi nga umiikot lang yung gulong niya doon sa doon sa snow. Kaya yun ang pagkakaiba ng all season guys. Pag winter tire naman, which is okay. Itong truck na to, hindi naman to all season lang to ang gulong niya. Kaso lang kasi siya 4-wheel drive kasi siya. Kaya it doesn't matter sa kanya kung all season man or winter tire, which is good. Kayang-kaya pa rin niya. Okay. So, dito na tayo. No, I'm going down now. There's so many toys in the garbage. Like up there. I can see it far. It's not toys. That's all garbage. Don't go get that There's one. toys and I'm gonna go take some video. Yeah, go there. I'm doing my video. Ang ganda pa guys, Diba? Ang ganda, kaso lang may mga cracks na siya. So ito medyo may crack na sa pero yung importante yung sidewall. Diba? Ang ganda pa saan ko makita na nilibre na lang nila nito. So Firestone.
So 265 70 17. So 265 70 17. Ito yung gulong ng tawag nito. Ito yung gulong ng ano ng blue. Ayun. Sa kanya to. Yan. Di ba? At least medyo maganda pa siya. So dadaling ko doon, huhugasan ko pa to. There, ang ganda pa niya. So dyan ka muna. Yan. Ilabas na lang natin to. Yan ako pa siya. Sigurado ito sa harap to. So ito isa guys, oh. Tingnan nyo, oh. Diba? Itong ganda pa talaga ng mga thread nya. Gaganda pa, oh. So saan ka makikita na free lang to. Yan, magaganda pa. Yeah. Oh, diba? Hugasan ko to. Ibabrush natin, papaliguan natin to, tapos ano ko siya, itago natin to. So babrushan ko yan dito. Yan. Oh, diba? Sino magsabi sa inyo guys na libre lang to? Free? Oh. Guwapo, diba? Ito malamang ito, lagay ko to sa harap. Tuwan-tuwa na naman tong isang truck natin kasi ito, sabi niya may bago na naman daw siyang gulong. Ito medyo ano na siya ng konti. Pero sana walang mga patch to. Walang mga butas ba. Okay, so tingnan niyo yan guys, oh.
guys, so ano, tapos na tayo. Iligpitin ko na lang to, tapos itakpan ko na siya dun sa likod. So dali natin para magamit ko na to siya sa next na summer. Okay, so hanggang dito na lang at maraming salamat at God bless everyone. Bye bye.